Roel Albasin, no? Ang sabi niya, talaga po bang pinagbawal ng Diyos ang pagkain ng baboy? No? Aba, magandang tanong. Tinek ko mga kapatid yung pangalan nito. Si kapatid na Roel Albasin pala mga kapatid ay pastor po ng Baptist, no? At siya po ay mabuti yung kanyang approach at yung kanyang tanong, kaya sabi ko ay disagutin natin ng mayroon ding kabutihan at kaayusan at salamat po, no, kaibigang Roel Albasin, no, pastor ng Baptist. Ito dapat ganito yung mga pastor na talagang kaibigan natin, mababait. Hindi yung ibang pastor magalang, no? Hindi yung ibang pastor na nating kilala diyan pag nakatalikod tayo binabanatan tayo eh. Ito hindi, mabait sa mga kapatid, no, Roel Albasin, no. Salamat kapatid na Roel Albasin, no? Nanood siguro to baka nanonood dito ngayon mga minamahal. At ang tanong niya, talaga bang ipinagbabawal ang ano ngayon? Karne, pagkain ng baboy. Pinagbawal po ng Diyos. Ang tanong niya kasi pinagbawal ng Diyos. Opo, pinagbawal po ng Diyos dahil ito po'y karumal-dumal, kapatid na Roel Albasin. No, sa una, biyaya ng Panginoon, mabuksan ang isipan ng kapatid na ito. Kahit siya pastor ng Baptist, kung talaga siya tatawagin ng Panginoon, mapunta talaga siya sa katotohanan natin. Siguro magbigay tayo ng talata dahil ang Panginoon po ay napaka stricto ng Panginoon pagdating po sa ating kalusugan. Sa Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 2 at 3 ay mayroong binabanggit na ganito. Okay? Sabi po dyan, andyan na ba tinan? Ayan. Sabi po dyan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Ayan. Verse 3. Sabi diyan, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Ayan, no? Nakita nyo kapatid na Roel Albasin, no? Siguro as a respect, no? Pastor Roel Albasin, no? Ulitin natin, siya po ay pastor ng Baptist pero nagtanong sa atin. Salamat po, no? Maligaya kaming sinasagot dito. Sabi ng Biblia, sapagkat tayo'y bayan ng Diyos pag-aari. Siguro sasabihin mo ay sa Hudyo po yan. Of course, wala pa naman Pilipino nung time na yun eh. Pero kinot po yan ni Apostol Pedro nung in-address niya sa kanyang sulat. O basahin ninyo ha. Basahin natin. Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10. Ito, hindi na ito sa mga Hudyo kasi dating hindi bayan eh. Pakinggan natin ha. Ito po ang nakasaad kapatid na Roel Albasin. Sabi dito, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Verse 12. 12:10 pala. Nako, masyadong advance. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Ayan mga minamahal na mga kapatid, maliwanag po yan. Ang address po dyan doon sa dating hindi bayan, naging bayan ng Diyos, hindi nagsipagkamit ng awa, ngayon nagsipagkamit ng awa mga minamahal. At mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Yun pong address ni Apostol Pablo. Quoted po yan from Deuteronomy chapter 14 verse 2. At yung verse 3, binasa natin, ang nakalagay doon kapatid na Roel Albasin at mga taga-subaybay namin, huwag kayong kakain ng anumang bagay na karumal-dumal. Yung pumbang baboy, karumal-dumal, idiretso natin sa 8 atidan. No? Ayan, 8 lang. Okay? 8 ng Deuteronomy 14:8. Ayan, no? Sorry po, misinformation. Hindi po yan. Mabagal lang yung internet natin. Ang sabi diyan mga kapatid, at ang baboy, kapatid na Roel Albasin, at ang baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumuguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. So nakita po ninyo ay hindi pinakakain ng Diyos mga minamahal na mga kapatid. No? Verse 9. Tuloy natin sa verse 9. Sabi diyan, okay, mabagal, no?
Di ba? So dito naman sa tubig, mayroon din, no? Ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig, anong may kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain. So hindi lamang baboy pala, kapatid. Kaya ang sabi ng Diyos sa verse 3, anumang mga bagay na karumal-dumal. So maging na nasa tubig, yung walang kaliskis at walang palikpik, ay hindi pagkain yun, kundi yun ay karumal-dumal. Yung baboy, karumal-dumal din, no? Levitico 11:7-8. At ang palatandaan po niyan, dapat po may bakang pa at ngumunguya. Pag hindi po yan present yung dalawa, hindi po yan pwedeng kainin. Karumal-dumal po ang turing ng Panginoong Diyos yan. No? Basahin natin ang Levitico 11 para masundan. 7 at 8, maliwanag po yan, no? Na nakalagay, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ang nakasaad. Okay? At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapot hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Verse 8. Okay? Ang sabi dyan sa verse 8, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Dito po sa dalawang verse na ito, binabanggit din po salitang karumal-dumal. Sa Hebrew ay tame, sa Greek po ay akatartos, mga kapatid. Chinek ko po yan doon sa atin pong tinatawag nating Greek translation sa Old Testament, ay nakikita po natin akatartos ang nakalagay. Ibig sabihin, marumi, mga minamahal na mga kapatid ko. So, hindi po yan pagkain, kapatid na Ruel Albasin. If you are truly a believers of Christ or servant of God, dapat hindi tayo kakain ng karumal-dumal. Sapagkat it destroys our body, mga kapatid. And our body is a temple of the Holy Spirit. At maliwanag naman po yan sa unang Korinto 3:16-17. No? Hindi ko na po babasahin. Binanggit lang natin para makita rin yung mga kapatid. At maging pagdating po sa ikalawang Korinto, ang Apostol Pablo, nagbanggit din po na hindi man binabanggit diyan na inulit na huwag kakain, pero yung paghipo, hindi pinahihipo tayo. Ikalawang Korinto 6:17. Ayan na po ang nakasaad. Sabi diyan, mga minamahal, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. O sino po ang may sabi diyan? Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At verse 18 at tidan. Dito. Kaya, pareho lang pala. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So dito, mga kapatid, pinakikita yung pong marumi nga sa inyo, akatartos din po yan sa Greek, mga kapatid. Hindi nga pinahihipo, ipapakain pa ba? Mga kapatid, sabihin ba natin, ay, pinagbawal ba yan sa New Testament? Ay, ang New Testament, hindi po yan batas. Ang New Testament ay gospel na tumutukoy sa pabalita patungkol sa ating Panginoon. Yung pong batas, nandiyan po yan sa Torah, kaya nga binanggasagan sa Torah, mga minamahal na mga kapatid. At maliwanag po yan, no? Hanggat hindi po ipinahintulot yan, nakainin at nilinis yan sa bagong tipan, huwag natin pong kakanin, kapatid na Roel Albasin. So pagkat hindi naman po kumain ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kumain ang mga apostol at lahat ng mga believers. Wala sa buong buhay ko, buong buhay. Mula nung ako'y naging lingkod ng Panginoon, hindi ko pa nabasa sa Biblia, lalo na sa bagong tipan, na mayroong tagasunod ng ating Panginoong Yesus na kumain ng karumal-dumal, mga minamahal na mga kapatid. No? Wala po. Walang kumain ng karumal-dumal. Manapa, sabi ni Apostol Pablo, kailanman, Apostol Pedro, kailanman, hindi ako nakakain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Yung koinos kay akatartos, mga kapatid. No? Koinon kay akatarton. Yun po yung mababasa natin, mga minamahal na mga kapatid. Okay?